Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Dumating na naman po ang araw ng pagkakataon upang tayo ay magpuri, pagpasalamat sa ating Panginoon. At bago po ang lahat, wag po natin sayangin ang pagkakataon na ito at i-share po natin yung gawain na ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid, sa ating mga kakilala upang mas marami pang maabot ng mabiyayang salita ng ating Panginoon. At meron din po tayo sa YouTube channel. At sige po, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Ibalik natin po ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa Kanya natin po ibigay. Hallelujah, Lord! Hallelujah! 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 Sama-sama tayo umawit, sama-sama tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Itaas natin ang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord God. Hallelujah, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, di katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, aming Ama. Hallelujah. May pagsubok man, kung kapitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sanlingan, hindi mo ko mababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, di katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin at nagkatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo hanggang sa karan ng kasiyahan. Ngunit nadadarama ko. Hallelujah, Jesus. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang ihit, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo hanggang sa karan ng kasiyahan. Ngunit nadadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo hanggang sa karan ng kasiyahan. Ngunit nadadarama ko. Hallelujah, Jesus. Praise your name, hallelujah. Ngunit nadadarama ko. Wala nang nang masigit, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang nang masigit, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Yes, Lord, hallelujah. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Yes, Lord. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag, 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 napakaliwanag ng kinabukasan ko. Holy Jesus, Holy Jesus, praise the Lord, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, 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 Lord, Hallelujah, Jesus, Hallelujah. Praise your name, Lord God. Hallelujah, Jesus. We glorify your name. Pupurihin ka namin, Ama. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, ikaw lang ang patuloy na maitaas sa gabi na to, Lord. Lord, patuloy kaming aawit. Itataas namin ang pangalan mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy ka naming pasasalamatan. Itataas namin ang ngalan mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama, wala kaming ibang gagawin kundi papurihan ka, awitan ka, ibigay yung the best na papuri para sa iyo, aming Ama. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy kami magpapasalamat sa sa ginagawa mo sa buhay namin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa pag-iingat. Lord, sa walang hanggang pag-ibig mo. Lord, sa kagandahang loob na pinaparanas mo sa amin, Lord God. Hallelujah, Jesus.
Lord, sa mga oras na kami nangihina, Lord, alam namin may kakapitan kami. Dahil Lord, alam namin nandyan ka lagi sa tabi namin, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Lord God. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, meron kaming hindi kayang gawin. Pero dahil sa iyo, Lord, lahat nagiging posible. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Kaya Ama, ikaw lang ang maitaas sa gabi na to, Lord. Ikaw lang ang mapapurihan. Itataas namin ang higit sa lahat ng pangalan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy kami nga awit sa iyo. Sasambahin ka namin. Hallelujah, Jesus. Praise your name, O God. Hallelujah. Glory to your name. Glory to Jesus. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian,
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, At ngayon naman po ay dadako po tayo sa pinakamalagang parte ng ating gawain,
ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoon. At baka ito po ang kasagutan sa lahat ng katanungan natin sa buhay. At sige po, at ihanda po natin at ituon po natin yung ating puso, yung ating mga isipan upang mapagpala po tayo ng salita ng Diyos na ibibigay po sa atin ng ating kapatid na si Brother Antonio Cruz Jr. Na ang topic po natin ay Cultivating Christian Family Values, Faith in God. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan po ulit natin ng Panginoon. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yan, blessed midweek po ulit sa ating lahat na nandito ngayon. At sa mga dumalo po virtually sa ating midweek fellowship, sa mga nasa Facebook Live po na nakasubaybay at gayon din sa mga nasa YouTube channel po ng ating community. Yan. Blessed midweek po sa ating lahat. Yan. So, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, sa ating bago po tayo mag-Word of God, ayan, nanyayahan ko pong lahat na samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Amen? Hallelujah. We give you praise, we give you glory, we give you honor, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Aming Ama, maraming salamat, O Diyos, sa muling pagkakataon na ito na binigyan muli kami ng panibagong oras, panibagong pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita. Aming Ama, hiling namin sa hapon na ito, sa oras na ito, na ibuhos mo ang iyong karunungan, ang iyong mensahe sa aming mga maririnig ngayon, Panginoon, sa aming tagapagsalita, na ikaw maghawak ng kanyang bibig na walang ibang maipahayag, kundi ang iyong mensahe. Amen? Hallelujah. At ganoon din, Panginoon, sa mga nakapakinig, Panginoon, na walang ibang wala silang ibang maririnig, wala silang ibang ma-absorb, Panginoon, kundi ang mensahe mo na pawang makakatulong sa aming spiritual, makakatulong sa amin, sa pamumuhay namin bilang mga Kristiyano. Aming Ama, maraming salamat at tinialin na namin sa iyo ang gabing ito, sa iyong pinakamataas papuri, pasasalamat, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po muli natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ayan. So ngayon po ay meron tayo ngayong bagong serye. Amen? At syempre, katatapos lang din po noong ating serye na God's Design for Family. At alam ko, sa biyaya ng Panginoon, napakarami nating natutunan doon. Amen? Napakarami nating na-absorb, okay, na mga karunungan na kung paano ba natin may apply sa ating pamumuhay. Kasi alam ko po, tayong lahat, talagang merong pamilya at tayong lahat ay may kanya-kanyang role sa loob ng pamilya. Kaya nga natutunan natin doon yung disenyo ng Panginoon sa mag-asawa, sa magulang sa anak, at anak sa magulang, at hanggang sa magkapatid. Amen? So, naintindihan natin doon na talaga palang dahil nga ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, maging sa loob ng pamilya ay meron siyang disenyo dito para mas lalong maging maayos. Well, nalaman natin doon na talagang may disenyo pala talaga ang Diyos. Amen? Na sa bawat, hindi lang pala basta pagbubuo lang ng pamilya, hindi lang pala basta sumulpot na lang tayong bigla bilang isang anak, o tayo ay may kapatid, o tayo magiging isang kabiyak. Amen? So, hindi lang pala ganun pala basta-basta yun, na magiging kabiyak lang tayo, magiging anak. Kaya may disenyo pala ang Diyos para doon. At kapag iyon ay nangyayari sa loob ng isang pamilya, doon nagkakaroon talaga ng mas harmonious na pagsasama sa loob ng pamilya. Amen? So, generally speaking, talagang tinalakay natin doon, okay, sa nakaraang serye, yung pagiging o disenyo ng Diyos sa isang pamilya. Amen? So, syempre, ngayon, may bago po tayong serye at hindi rin po, syempre, malalayo doon. So, kumbaga yung mga serye natin, sunod-sunod po yan. Okay, magkakaugnay. Amen? At ngayon po ay tatalakayin din natin yung bagong serye natin na Cultivating Christian Family Values. Okay? So, kung nung nakaraang serye po ay
ano po to parang pan-general talaga. Okay? Mapaging ikaw ay, 'di ba, anak ng Diyos o believers o hindi, natutunan natin itong disenyo ng Diyos. Kapag tayo hiwalay dito, amen, talaga magkakaroon ng gulo. Kaya nga binigyan natin ng emphasize nung nakaraang serye na talagang kailangan si Jesus Christ sa loob ng pamilya. Kailangan at least, 'di ba, merong believers sa loob ng pamilya upang, 'di ba, mangyari yung disenyo ng Diyos sa loob ng pamilya na 'yon. Amen. Kasi kung wala at kung hindi ito nangyayari, sabi nga natin, talagang nagkakaroon ng gulo. Kaya minsan dumarating sa pagkakataon ng mag-asawa, 'di ba, nag-aaway, ang mga anak nag-aaway, 'di ba? Anak sa magulang, mga nag-aaway, walang pagkakaintindihan. So, makikita natin napakalayo, 'di ba, nang nangyayari sa isang pamilya kung ito ay walang pananalig o walang pagkilala kay Jesus Christ. Amen? So, ngayon, ayan. So, ngayon po, unti-unti na natin yan Unti-unti na natin na talagang sa loob ng pamilya, kung tayo po, ikaw bilang isang anak, ikaw bilang isang tatay, ikaw bilang isang nanay o isang kapatid, na ikaw yung believer, okay, ni Jesus Christ, at yung ibang miyembro ng pamilya mo ay hindi pa, ito po ay talagang, itong series na ito ay para sa atin. Okay? Ito ay makakatulong sa atin upang mas lalo nating mahikayat, okay? Mas lalo nating maakit yung ating pamilya na tumanggap din kay Jesus Christ. Okay? So dito, atong series na to, napakahaba po nitong series natin na ito. So dito matututunan natin, o andito yung mga basic na pwede natin gawin o yung dapat natin gawin sa loob ng pamilya upang kahit papaano, unti-unti, 'di ba, maakit natin silang sumampalataya din kay Jesus Christ. So ngayong araw na ito, ngayong Miyerkules na ito, ang pag-uusapan po natin, ang isang values na ito ay yung faith in God. Amen? So, kapag sinabing faith in God, amen, values din pala yun, no? So, syempre, isa ito sa pinakamahalaga din na dapat nating ipinapakita sa loob ng pamilya. Amen? Napakahalaga po nito. Amen? So, talakayin po natin ngayon. Ang sabi po sa Roma 10:17, gusto ko muna pong bigyan lang natin ito ng isang maiksing pagpapaliwanag tungkol doon sa pananampalataya. Amen. Sabi nga sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. So, maliwanag po sa atin dito, sa lahat po ng nakakapakinig, kapag sinabing pananampalataya, ito po ay bunga ng pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Bagaman maraming paniniwala ang tao sa pananampalataya, na kumisan nirelate natin ang pananampalataya kapag ikaw ay binyagan sa gantong relihiyon o sekta, may pananampalataya ka na kapag ikaw ay nagdarasal o ikaw ay nagsisimba o sumasamba, may pananampalataya ka na. Amen? So, ano po ba ang sinasabi ng Biblia sa mga pagkakataon nito? At ito rin po ang aral na natutunan natin dito sa ating community. Okay? Kapag sinabing pananampalataya, wala itong ibang source, wala itong pagmumulan, kundi ang pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen? Dahil ang pananampalatayang tinutukoy po natin dito ay nakaangkla kay Jesus Christ. Hindi sa relihiyon, hindi sa kahit anong pinuno ng relihiyon o sa kahit anong ritual o kahit anong orasyon dito sa mundo. Amen? Ang pananampalataya po kay Kristo ang basihan o ang angkla, amen, ng ating pananampalataya. Amen? So, para ito ay mangyari sa buhay ng isang tao, ang tanging daan upang makilala at magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus Christ, hindi sa pamamagitan ng mga litrato o kahit anong chismis sa kanto-kanto na yan,
Okay, kung ano yung mga sabi-sabi tungkol kay Jesus Christ, hindi po. Hindi doon nanggagaling yan. Ang tanging nakapagpakilala who Jesus is, walang iba kundi ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Yan po yung mga pinahayag ng ating mga apostol. Amen? Yan po yung mga isinulat sa mabuting balita sa Biblia na pagpapakilala kay Jesus Christ. Amen? At sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo, doon tayo nagkakaroon ng ganap na pagkilala kay Jesus Christ. At gayon naman, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Amen? So maliwanag po sa atin, kapag sinabing pananampalataya, wala itong pinagbumulan, kundi ang pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen? So, bakit napakahalaga po na sa ating buhay, okay, bilang Kristiyano at bilang mananampalataya ni Kristo, ay dapat natin itong ipakita sa loob ng pamilya. Amen? Napakahalaga po. Amen? Dahil ang pananampalataya natin kay Kristo ay hindi dapat ito tinatago. Amen? Kung tayo ay nasa sitwasyon, mga kapatid, sa loob ng pamilya natin na parang nahihiya pa tayong imbitahin sila, nahihiya tayo, parang nag-aalangan tayo na ma-reject tayo ng kapatid natin, ng nanay, tatay natin, okay, o ng anak natin, na parang tanggihan tayo. Okay? So, masasabi ko po na itong pag-aaralan natin ito sa buong series na ito, gawin natin to sa loob ng pamilya natin at masusiguro ko napakalaking tulong nito. Okay? Kahit hindi mo pa iniimbita, kahit hindi mo sinasabi, kahit hindi ka pa nagsasalita na imbitahin sila o makilala nila si Kristo, sa pamamagitan ng pag-a-apply natin ng mga matututunan natin dito sa loob ng pamilya, masisiguro ko po na mababago ang buhay ng ating buong pamilya. Kaya sabi ko nga po, kung tayo may pananampalataya kay Kristo, huwag nating itago sa loob ng pamilya. Kailangan natin itong ipakita sa kanila. Amen? Ano pong sabi sa Santiago 2:14-17? Sabi nga dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Okay? Next po, halimbawa, isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, anong silbi niyon? Ganyan din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen? So, dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng punto dito sa nabasa natin ito sa Santiago 2:14-17. Unang-una, okay? So, pananampalataya, pag tayo po'y nananampalataya kay Kristo, hindi lang po ito mula sa ating nguso. Amen? Ito po ay mula, siyempre, sa ating puso. Amen? Na ang pananampalataya natin, siyempre, ugat nito, si Jesus Christ, na kung saan, siyempre, ang pagpapaliwanag natin, ang pagkakilala natin kay Jesus Christ, siya ay pag-ibig. Amen? So, therefore, ang pananampalataya natin ay laging nakaudyok. Amen? Sa gawang udyok ng pag-ibig. Amen? Laging founded by love ang pananampalataya natin. Amen? Kaya yung pananampalataya natin na sinasabi natin dito na tayo kay Kristo, dapat nagmamanifest yan sa gawa natin. Amen? Kung sinasabi natin mahal natin ang ating kapwa, ang ating kapatid, amen? Dapat na ipapakita natin to sa gawa. Kaya ang example dito, sasabihin mo ba sa isang kapatid na nangangailangan ng pagkain o ng tulong, di ba, pagpalain ka nawa ng Panginoon, ng Diyos, pero hindi mo tinutulungan. Sabi nga doon, patay yung pananampalatayang ganun. Amen? Patay yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. So sa atin po, na mga mananampalataya ni Kristo, importante sa atin na ang pananampalataya ay nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Amen? At pangalawang punto natin dito, mga kapatid, sabi nga din, yung pananampalataya din dapat natin, ang gusto na meron tayo, ay dapat pinakikita din natin.
sa ating mga kapatid, sa loob ng pamilya. Amen? Amen? So especially, lalo na, halimbawa, sa loob ng pamilya, kung tayo ay kilala dati na parang talagang napakasungit, black sheep, 'di ba? Na tayo ay talagang palasagot sa magulang, 'di ba? Na laging inaaway yung asawa, laging kumurahin yung anak, gano'n na lang, 'di ba? Kung yun yung pagkilala sa atin sa loob ng pamilya at nabago ang buhay natin nung tayo nakakilala kay Jesus Christ, then kailangan natin tong ipakita. Amen? Huwag kang mahiya. Okay? Huwag kang mahiya na ipakita sa kanila yung pananampalataya mo. Huwag kang mahiya na ipakita sa kanila yung pagbabago ng buhay na ginawa sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya nga, ibig sabihin lang, mga kapatid, kung tayo binago ng Diyos, kung tayo may pananampalataya kay Kristo, okay? Dapat ipakita mo sa gawa kung paano ka niligtas, kung paano ka binago ng Diyos. Amen? Amen? Kaya ang sabi nga natin doon, di ba? Ang pagiging Kristiyano, pagiging lingkod ng Panginoon, hindi yan pagiging mayabang. Pero, dapat taas noo tayo. Taas noo tayo sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Especially sa loob ng pamilya natin. Amen? Unti-unti natin yan. Kung binago ang buhay mo, di ba? Ipakita mo na ngayon. Binigyan ka ng mahabang pasensya ng Panginoon, pakita mo, mahabang pasensya. Kung dati lagi mong inaaway ang magulang mo, lagi mo sinasagot, ipakita mo sa Panginoon, pakita mo sa kanila kung paano ka binago ng Diyos. Pakita mo sa kanila ngayon kung, di ba, kung gaano nakahaba yung pasensya mo at kung gaano ka ng kagalang sa magulang mo ngayon. Amen? Kasi alam niyo po, kahit anong kumbinsi natin sa ating mga magulang o sa ating pamilya, amen, kung hindi ito nakikita sa ating gawa na may pagbabagong nangyayari, napakahirap, napakaliit ng chance na sila po ay na maakit natin na tumanggap din kay Jesus Christ. Okay? That's why, kung tayo ay may pananampalataya, ipakita natin ito sa gawa. Especially sa ating pamilya. Amen? Katulad nga nito, halimbawa, sa loob ng pamilya natin, di ba? Kung dati talagang magkaaway kayong magkapatid, hindi kayo nagtutulungan, ikaw, nakakilala ka na kay Jesus Christ, na bago na ang buhay mo. Okay? Pwede ba nating sabihin na ikaw ngay may pananampalataya, pero hanggang ngayon, na nangangailangan ng tulong ang kapatid mo, pero hindi mo magawang tulungan. Di ba? At ipinalangin mo lang. Hindi yun yung pananampalatayang tinutukoy natin. Okay? Kapag tayo po, especially sa loob ng pamilya, kapag may nangangailangan ng tulong, kapag may nangangailangan ng suporta, dapat ang mga anak ng Diyos sa loob ng pamilyang yun, ang mga mananampalataya ni Kristo sa pamilyang yun, ang unang umaagapay, ang unang tumutulong. Amen? Amen? Ang unang sumusuporta. Okay? Na dapat hindi pa siya, kung dati, nilulugmok pa natin yung kapatid natin, ngayon, tinataas na natin. Amen? Doon natin simulan. Amen? Na dapat talaga ipinakikita natin yung pananampalataya natin sa kanila. Okay? Sa gawang udyok ng pag-ibig na yan. Okay? So, palakpakan nga po natin ng Panginoon. So, ngayon po, paano ba natin maipapakita rin sa ating pamilya yung pananampalataya natin sa Diyos? Okay? Paano ba natin maipapakita yung pananampalataya natin sa ating pamilya? O paano ba natin mapapakita yung pananampalataya natin kay Kristo sa loob ng pamilya? Simple lang po. Okay? Ipakita natin sa kanila kung ano o sino, kung ano ang pagkilala natin kay Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ sa buhay natin? Amen? Sino ba si Jesus Christ sa buhay natin? At yun yung dapat ipakita natin sa kanila. Amen? So, napakaraming pagkilala natin sa Diyos. Napakarami natin pagkilala kay Kristo. Amen? Pero, tatlo lang po yung gusto kong ipakita natin dito. Yung inihanda ko. At kung matatandaan niyo po yung dating design natin sa loob ng hall, di ba?
Tatlo yun eh. Nakasulat doon sa stage. Okay? So, una, syempre, Jesus is the Savior. Amen? Syempre, no doubt. Talaga naman na Jesus is the Savior. Dapat maipakita natin na si Jesus ang ating tagapagligtas. Ang sabi nga sa Efeso 2:8-9, mga kapatid, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Amen. Paano natin maipapakilala o maipapakita sa ating pamilya na tayo'y may pananampalataya at naniniwala na Jesus is the Savior? Okay? Mga kapatid, nabasa natin dito, ang kagandahang loob ng Diyos ang nagdulot ng kaligtasan natin. Amen? Ang kagandahang loob ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Baka hanggang ngayon, mga kapatid, okay? Baka hanggang ngayon, iniisip pa rin natin na ang kaligtasan ay base sa gawa. Amen? Simulan natin sa sarili natin bago natin ipakita to sa pamilya natin. Dapat maging malinaw at dapat maging konkreto sa paniniwala natin, sa pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Na ang kaligtasan natin is by grace. Amen? And not by ourselves. Okay? Na ang kaligtasan natin ay bunga ng pananampalataya natin. Amen? Yan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Amen? So, baka hanggang ngayon, iba pa rin yung paniniwala natin. Baka nalilihis pa rin tayo. Kapag sinabing tayo naniniwala na it is by grace, then, sa isip, sa salita, at sa gawa, dapat tanggapin natin na it is only by grace. Amen. So, ano po ibig ko sabihin, mga kapatid? Okay? Ano po ibig sabihin? So, dapat sa sarili natin, tanggap na natin, wala nang ibang dahilan. Okay? It is not our good works. Dapat alisin na natin yon. Hindi yan din tungkol sa kung ano yung ginawa natin sa loob ng simbahan, sa loob ng community. Wala yan. Kundi rin tungkol yan sa kung ano ang posisyon natin sa loob ng simbahan o ng community. Okay? Hindi yan dahil dyan. Amen? Kahit anong gawin natin, meron tayong posisyon o meron tayong ginagawang paglilingkod o wala. Okay? Once na tayo nakapag-isa at nanampalataya kay Jesus Christ, ligtas ka. Amen? That's it. Period. Wala nang ibang dahilan kung bakit tayo maliligtas. Okay? It is by grace. Ibig sabihin din, wala itong bayad. Amen? Libre po ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngayon, i-apply natin ngayon. Ipapakita natin sa pamilya natin. Okay? Amen? May mga traditional kasi tayo sa pamilya na 'di ba, may mga halimbawa kung talagang ang pamilya natin ay sarado Katoliko, okay, meron yan mga 'di ba, may mga napakahirap nga po talaga kapag kumbaga parang kukontrahin natin yung paniniwala na yan. Halimbawa, sa loob ng pamilya, may tradisyon na tayo na pupunta tayo sa Manawag, pupunta tayo sa gantong lugar na, 'di ba? So, sayo, ng believers of Jesus Christ, kung ito ang dahilan, o ang dahilan nito kung bakit ka pupunta doon is because of leisure, okay, dahil makakapamasyal ka lang, that's okay. Okay? Pero kung iniisip mo pa din, kaya ka pupunta ron, para patawarin ang kasalanan mo, para ikaw ay maligtas, siguro, alisin na natin sa isipan natin yan. At unti-unti, ipaliwanag natin. Okay? Ipakita natin, ipaliwanag natin sa loob ng pamilya natin. Hindi yan. Hindi na tayo maliligtas dyan. Actually, hindi tayo maliligtas dyan. Diba? Ipaliwanag natin yan. It is only by grace. Na dapat sa'yo magsimula. Okay, hindi ko sinasabing aawain natin. Kontra na makikipagdebate tayo. Hindi. Unti-unti. Diba? Ipapakita natin. Diba? Only Jesus. Na dapat sa sarili mo, umpisa pa lang, although siguro sabihin na natin na may ma-offend sa'yo na ibang pamilya mo, okay lang yan.
Eh, yun yung faith eh. Kailangan talaga natin ipakita yung totoo eh, katotohanan. Hindi tayo maliligtas diyan. It is only by grace. At least alam nila itong paniniwala mo. Ito ang, di ba? Ito yung pananampalataya mo. Ipinakikita mo. Amen? Amen? So, ano lang naman yan? Sabi nga natin, sa tamang approach. Amen? Pero ang sinasabi ko nga po dito, na dapat, mga kapatid, hindi na rin dapat tayong nangunguna o na o ganito ang gawin natin para tayo patawarin ng Diyos o gawin mo natin ganito. Dapat wala yun. Dapat, lalong-lalong dapat hindi magsimula sa atin yung mga ganong bagay. Amen? Lalong pagdating sa kaligtasan at pagpapatawad ng Panginoon, di na dapat, di ba? It is only by grace, pananampalataya kay Kristo. Amen? Yun yung dapat nating ipakita sa kanila. Okay? O ano pa, halimbawa, kung sakaling, di ba, may mga bagay din na yun nga, mga ritual. Dapat ito ang gawin mo. Di ba? So, unti-unti dapat kinokontra na natin. Unti-unti na dapat dinedebunk na natin yan in a nice approach. Okay? Dahil hanggat hindi natin ginagawa at hanggat hindi natin tinatama yung sistema sa loob ng pamilya natin at hindi natin ipinapakita yung pananampalataya natin, at which is, ito naman talaga yung katotohanan, walang magbabago sa pamilya natin kung hindi natin ito gagawin. Amen? That's why, mga kapatid, as a believer, okay, diba, ito yung sinasabi natin sa pamamagitan ng pananalita, sa pamamagitan ng gawa, diba, may papakita natin yung pananampalataya natin sa loob ng pamilya. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano pa po ang sabi sa 2 Samuel 6:20-22? Amen? Ang ganda po nito yung tungkol kay David. Ang sabi po, pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinulubong siya ni Michal na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh. Sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh. At gagawa pa ng mas masahol dito. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko. Amen. So, be like David. Okay? Ito yung gusto kong mangyari sa atin. Maging katulad tayo ni David. Okay? Na, di ba? Sa atin, si David, di ba? Isang hari na lubos-lubos yung, di ba, yung kagalakan niya dahil sa pananampalataya niya kay Kristo. Pananampalataya niya sa Diyos. At nagdulot ito ng pagpupuri, pagsasayaw, pagsamba sa Diyos. Amen? So sa atin, sabi ko nga, dapat itulad natin yung ating sarili katulad ni David. Okay? Na hindi nahiya na ipakita yung pananampalataya niya sa Diyos sa loob ng pamilya. Okay? Hindi siya nahiya na kahit siya ay hari, magsasayaw, di ba? Nang parang baliw, pero ginawa pa rin niya. Amen? Alam niyo po sa atin, sinasabi ko nga rito, isa sa pwede rin natin gawin, mga kapatid, as a believer. Okay? Di ba? Huwag nating ikahiya din. Huwag nating ikahiya na tayo ay magpuri sa Diyos sa loob ng tahanan natin. Okay? Kapag yung puso natin ay puno-puno ng kagalakan mula sa Diyos, puno-puno ng pagpapala, at wala nang ibang way para lumabas ito, kundi sa pamamagitan ng mga word of praise, huwag mong pigilan yung sarili mo. Kung gusto mong magsabi ng praise the Lord, hallelujah sa loob ng tahanan mo, sabihin mo yan. Kung gusto mong magsabi ng thank you Lord sa loob ng pamilya mo, sabihin mo yan. Kung gusto mong umawit sa loob ng tahanan ninyo ng mga praising songs, gawin mo. Amen? Oo, sa una, magiging awkward.
kung ito ay hindi mo talaga ginagawa dati, 'di ba? Sa una parang, uy, bagong buhay na si ate, bagong buhay na si kapatid, bagong buhay na si tatay, okay lang 'yan. Tulad ni David, kinutya din siya. Amen? Nakasawa pa niya, 'di ba? Kinutya pa siya, pero normal lang 'yan. Amen? Pero dapat pa rin nating ihayag yung pananampalataya natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri. Kasi alam niyo po, katulad din tayo ni David Pinili din tayo. Si David pinili bilang hari. Pero alam niyo, pinili din tayo hindi lang bilang hari. Pinili niya tayo para maging, 'di ba? Para maging kabilang sa kanyang sambahayan. Pinili niya tayo upang iligtas. Amen? And that's enough reason, mga kapatid, para mag-rejoice tayo. And that's enough reason para tayo po ay magdiwang at magpuri sa Panginoon. So walang rason para pigilan natin yung pananampalataya natin na magpuri sa Diyos kahit sa loob ng tahanan natin. Amen? Amen po. At alam niyo po, mga kapatid, okay? At ito lang din po ang gusto ko lang din po maisingit. Okay? Sa lahat po ng mga music ministers. Okay? Ito tayo Dapat ganito yung attitude natin, katulad din David. Amen? Kahit hindi lang music minister, sa lahat. Amen? Pero gusto ko pong pagtuunan ng pansin dito ang ating anointing band, ang lahat ng kabilang sa music ministry. Amen? Ibig sabihin po, kapag tayo po ay music ministers on and off the stage, amen? Dapat nakikita sa atin, buhay na natin yung pagpupuri sa Diyos. Amen? Na dapat hindi lang tayo sumasayaw kapag nasa stage lang. Hindi lang tayo umaawit, nagtataas ng kamay kapag nasa stage lang. Hindi lang tayo nagpupuri, kumakanta, okay, kapag may hawak tayong gitara, bass, drum, o piano. Okay? Kung ikaw ay hindi mo nagagawang pumalakpak kapag off the stage at ikaw ay attendee, may problema tayo dyan. Okay? Kapag hindi mo magawang magtaas ng kamay kapag wala kasi taas ng stage, diba? May problema tayo dyan. Dahil po ang pagiging music ministers po natin, mga kapatid, hindi lang po yan nangyayari sa itaas ng stage. Ang pagiging music ministers natin ay nangyayari yan. Buhay natin yan. On and off the stage yan. Amen? Ganun po yan. Amen? Kaya kung nangyayari, hindi natin magawang magtaas ng kamay kung wala tayong hawak na mic, may problema din tayo dyan. Okay? Baka hindi talaga tayo music ministers. Amen? Kasi nga sabi nga, ang pagiging member ng music ministry, it is not, hindi lang yan performance. Hindi yan performance. Lifestyle yan. Inalay mo yung buhay mo para maglingkod. Inalay mo yung buhay mo para maging ehemplo sa maraming tao kung paano magpuri sa Diyos. Amen? At hindi lang natin ginagawa ito sa itaas ng stage. Amen? Kaya kung ikaw music ministry ka, tama, at ikaw ay attendee, hindi dahilan yun na wala ka sa stage, hindi dahilan yun para hindi ka rin magtaas ng kamay. Amen? Hindi tayo naglilingkod sa ibabaw ng stage lang. Hindi tayo nagpupuri sa Diyos sa ibabaw ng stage lang. Amen? Nagpupuri tayo at naglilingkod sa Diyos because of what He has done for us. Okay? Kaya natin magtaas ng kamay kahit wala tayong gitarang hawak. Okay? Kaya nating sumayaw ng katulad ng pagsasayaw natin sa taas ng stage kahit wala tayong mic sa baba. Amen? Kaya kung di ba? Hindi tayo makapagtaas, makaawit, makapagsayaw, di ba? Nang nasa ibaba ng stage o hindi tayo yung nagli-lead ng congregation at hindi natin magawa yung mga bagay na pagpupuri sa Diyos, may mali. Amen? May mali. And I think it's time, okay? Ito na yung pagkakataon, ito na yung time natin para itama yung mali na to. Amen? So, Brother John, okay, kung nakikinig ka, okay, i-address natin tong issue na to. Okay? So, kung kailangan maglagay tayo ng reservation list, okay? Kung maglagay tayo ng kailangan ng pool, okay? Gawin natin. Okay? So, ayan. At ganun din, mga kapatid, balik tayo dun sa pamilya. Okay? Ganun din.
Niligtas tayo ng Panginoon, di ba? Tayo binigyan niya ng kaligtasan na libre. That's why, wag tayong mahiya na magpuri sa Diyos. Wag tayong mahiya. Na halimbawa, katulad ngayon, na bumabalik tayo sa face-to-face, huwag tayo mahiya magpaalam. O, di ba? O, pupunta lang ako sa fellowship. Okay? Pupunta lang ako sa fellowship. Okay? Huwag kang mahiya. Kung di ka pinayagan, huwag kang pumunta. Okay lang yan. Kasi ang turo nga sa atin, love begins at home. Di ba? Magpasakop tayo sa ating mga magulang. Pero wag mo ikahiya na sasabihin mo lang, pupunta lang sa barkada ko, pero totoo, pupunta ka sa fellowship. Dahil inisip mo, parang magiging jahe kapag nagpaalam ka sa fellowship. O parang inisip mo na hindi ka papayagan. Wag, sabihin mo yung totoo. Okay? Sabihin mo yung totoo kung saan ka pupunta. Okay? At alam ko, kung hindi ka pinayagan, huwag ka pumunta. Okay? At alam ko, darating ang araw. Okay? Darating ang araw na mabubuksan din ang isipan nila, mabubuksan yan at papayagan ka rin. At least alam nila yung pananampalataya mo. Alam ng mga magulang mo na ito yung faith mo. Amen? Kumbaga, kinatok mo na sila, ito yung faith ko. Nagpaalam ka para ikaw ay nagpaalam ka para umattend ng fellowship. Amen? So, at least nabubuksan na sila, nalalaman nila yung pananampalataya mo kay Kristo. At yun yung mahalaga, maipakita natin. Amen? Amen po. So, palakpakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. So, ano pa po yung nababasa natin doon? Siyempre, Jesus is the healer. Amen? Amen. Totoo naman. Siyempre, Jesus is the great healer. Napakaraming instances sa loob ng Biblia, mga kwento sa Biblia na talaga nagpagaling. Minsan bumuhay pa ng patay. At ganoon din sa ating community. Okay? Maraming pagpapagaling ang ginawa ng Diyos. Hindi lang physical, di ba? Emotional, spiritual. Siyempre, ito yung pinakamahalaga, yung spiritual healing. Amen? Na talagang halos lahat tayo ay nakaranas nito. Amen? Okay? There's no doubt about it. Jesus is the great healer. Okay? Pero ang gusto ko pong puntuhin natin dito ay sinasabi sa Marcos 16:17-18. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumanpot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan nila ng kamay. Okay? Ang gusto kong mapunto natin dito mga kapatid, Jesus is the healer. Amen? Na dapat din ihayag natin yung faith. Okay? Kung mayroong nagkakasakit sa ating tahanan, huwag ka ring mahiya to lay your hands. Okay? Diba? Patuwang mo ng kamay. Yung mga may sakit. At least, malaman nila yung pananampalataya mo. Jesus is the healer. Amen? Unti-unti natin. Nasa loob ng tahanan natin kapag may nagkakasakit. Diba? Pinapatungan mo ng kamay sa pangalan ni Jesus. Kagalingan. Tamo, magugulat ka na lang. Darating yung araw, o darating yung pagkakataon, tatawagin ka pa ng nanay mo, patungan mo na nga ng kamay itong si Bunso, may sakit. Diba? At least sa pamamagitan nun, diba? Naniniwala na sila. Diba? Tinatanggap na nila unti-unti, kahit hindi pa man talaga formal, pero tinatanggap na nila yung faith na meron ka. Amen? Kaya dapat talaga nating i-apply o dapat na talaga nating, 'di ba, gawin sa loob ng pamilya natin yung pananampalataya natin na 'to. Kapag nagkasakit si nanay, kapag may simpleng sakit ng ulo, simpleng sakit o may lagnat, 'di ba? Actually, hindi lang 'yan. 'Di ba? Kahit sa simpleng emotional, spiritual, 'di ba? Pwede mo patungan ng kamay. Amen? At pwede mo ring, 'di ba? Sabi nga rito, sabi sa John 9:31, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinakikinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen? So, napakahalaga. Isa rin, diba? Pwede nating ipanalangin yung sa loob ng pamilya natin. Kung merong, diba, may problema, may emotional, diba?
pwede mong ilit yung prayer. Diba? Simulan mo na. Kahit bago kumain, bago matulog, simulan mo na yung panalangin. Alam mo, natutuwa ako eh. Lagi ako, paggabi, talagang regular. Yung anak ko, siya yung nagli-lead ng prayer, si Tuntun. Ang galing nga. Talagang nakakatuwa talaga siya. Yan. So, at least, murang edad pa lang. Diba? Although, pare-pareho yung prayer niya, pero at least, diba? Sa murang edad, namumulat na siya doon sa faith na meron kami. Okay? Na kinakalakihan niya. Amen? So sa atin, di ba, huwag tayo rin mahiya. Kasi alam niyo po, it is our privilege. Tandaan natin, bakit tayo mananalangin? Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Huwag natin sayangin yung pagkakataon ang panalangin natin ay pinakikinggan ng Diyos. Dati, tapos na tayo rito eh. Dati ganito tayo. Hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin natin because of sin. Because of our sin. Amen? Na kahit anong panalangin natin, kaya kung dati nararanasan natin, Lord, pray ako ng pray pero bakit walang sagot? Pray ako ng pray pero bakit hindi pa rin dumarating? Amen? Dalangin ako ng dalangin pero parang, diba, parang sarado ang taingan ng Diyos. Hindi ako naririnig. That's why. Because of sin. Amen? Pero nung nakipag-isa ka kay Jesus Christ, nung tayo nanampalataya kay Jesus Christ, nandito na tayo. Sumunod na tayo sa kanyang kalooban eh. Ang kalooban niya, manampalataya kay Jesus Christ. Manampalataya sa sinugo ng Ama. Walang iba kundi si Jesus Christ. That's why, okay, yung panalangin natin ngayon ay pinakikinggan na niya. Amen? So, sabi ko nga, hindi lang, di ba? Hindi lang laying of hands ang pwede natin gawin kapag may sakit. Okay? Pwede tayo mag-pray collectively sa loob ng pamilya. Pwede mong i-lead. Amen? O kahit na sa umpisa hindi sila nakikikooperate, okay lang. Di ba? At least, di ba? Gawin mo yung part mo as a believer sa loob ng pamilya mo. Naniniwala ako na darating yung pagkakataon. Okay? Naniniwala ang darating yung araw. Amen? Na lahat ng miyembro ng pamilya natin ay tatanggap kay Jesus Christ. Let's start dito sa values na ito. Amen? Show our faith to God, to them. Okay? So, ipakita natin yung pananampalataya natin sa Diyos sa kanila. Amen? So, isa sa nga practice na pwede natin gawin, di ba? Kapag may sakit, ipakita mo. Nasa pangalan ni Jesus, iparinig mo sa kanila. In Jesus' mighty name, you are healed. Amen? At pwede natin silang panalangin. Amen? Kung kailangang bago kumain, manalangin kayo. Lead the prayer. Okay? At least, nagkakaroon na ng bagong normal sa loob ng pamilya ninyo. Nagkakaroon na ng, diba? Nagiging aware na sila dun sa pananampalataya na meron ka. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. So, ano po? Yung pangatlo. Okay? Jesus is the answer. Amen. Siyempre, kapag sinabing Jesus is the answer, lahat naman eh. Diba? Lahat ng aspeto ng buhay natin, siya ang kasagutan. Siya ang kasagutan doon sa kamatayan na dapat tatahakin natin. Siya ang kasagutan doon sa kasalanan na bumibihag sa atin. Siya ang kasagutan sa kagalingan na kailangan natin. Amen? Maraming talagang kasagutan. Amen? Talagang Jesus is the answer sa lahat ng bagay na kailangan natin ng sagot. Amen? Pero gusto kong pagtuunan natin ng pansin dito ngayon, sinasabi sa John 10:14-15. Okay? Ako ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Kaya hindi naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen. Ano pong gusto kong ipaliwanag sa atin dito? Gusto ko pong sabihin dito. Amen. Alam niyo po, sabi nga natin, nung nakaraan lang din, nung Sunday, di ba? Jesus is the provider.
Okay, na pinalawanag sa atin ni Brother Bobby. Okay? Alam niyo, sa pamilya natin, tsak yan. Laging may darating mga pagsubok. Diba? Financial, emosyonal, physical, sa trabaho, o kahit sa anong aspeto sa loob ng pamilya, darating talaga yung mga pagsubok na yan. Amen? Pero sabi nga, paano natin ipapakita? Diba? Paano natin ipapakita sa pamilya natin na si Jesus Christ ang mabuting pastol? Okay, ang sabi nga dito, diba? Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Meaning, okay, as a believer of Jesus Christ, kilala natin si Jesus Christ. Kilala natin ang Diyos. Kilala natin siya na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Kilala natin siya na tayo ay kanyang tutulungan kung kailangan natin ng tulong. Amen? Amen? So, ibig sabihin, paano natin papakita to? Dapat hindi tayong unang-una sa loob ng pamilya natin nasisiraan ng loob. Dapat hindi tayo yung sa loob ng pamilya natin as a believer, di ba? Parang tayo pa yung naglulugmok. Tayo sa sarili natin, tayo pa yung talagang nawalan ng loob. Amen? As a believer of Jesus Christ sa loob ng pamilya natin, tayo dapat yung nag-i-encourage. Tayo yung dapat yung nagpapalakas ng loob sa kanila. Amen? Tayo yung dapat, di ba? Tayo yung dapat na talagang may pananampalataya talaga sa Diyos. Na kaya natin sabihin na everything's gonna be all right in Christ. Kasi nagtitiwala tayo na siya ang mabuting pastol. Amen? Na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Na dapat talaga yun yung pagkilala natin sa Kanya eh. Diba? At may pakita natin sa kanila yun. Okay? O, namumroblema si nanay, namumroblema si tatay, namumroblema si anak. Okay? Okay? So, ibig sabihin, kung dumating man yung mga ganung pagkakataon sa buhay ng loob ng pamilya natin, actually, i-grab natin yung opportunity. I-grab natin yung pagkakataon na to. Okay? Na iparinig sa kanila yung encouragement natin. Amen? Ano encouragement yun? Diba? Jesus will take care. Okay? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ni Jesus Christ. Manalig ka lang. Tiwala ka. Okay? May pangako ang Diyos sa atin. Hindi tayo iiwan, ni pababayaan man. Amen? As a believer of Jesus Christ, dapat tayo yung tumatayong ganun. Kahit tayo anak, kahit tayo yung bunso. Okay? Huwag kang mahiya na palakasin yung loob ng pamilya natin. Okay? Na iparinig natin sa kanila na hindi tayo iiwan, ni pababayaan man ng Diyos. Na siya ang mabuting pastol. Okay? Na panghawakan mo yung pangako. Parinig mo sa kanila pangako na buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Ganun po dapat. Amen? Yan, sabi rin sa mga awit, di ba? 23:1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen? Oo, dumarating yung mga pagsubok, dumarating yung mga sitwasyon na alanganin, dumarating yung mga, di ba? Akala ng pamilya natin hopeless, pero dapat as a believer of Jesus Christ, di ba? Ipakita mo sa kanila yung pag-asa. Di ba? Ipakita mo sa kanila na there is still hope. Okay? Hindi pag-asa dahil sa sariling gawa o dahil sa sarili mong karunungan. Okay? Pag-asa because of Jesus Christ. Amen? Kasi nananalig ka, di ba? Si Yahweh, si Jesus Christ ang aking kapastol, hindi ako magkukulang. Amen? At yun yung pag-asa natin. Amen? Na dapat din nilang marinig. Amen? Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan na tinaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. Ibig sabihin nito, diba? Lahat ng kailangan natin, all our needs. Diba? Lahat ng aspeto sa buhay natin,
pinagkakaloob niya. Okay? Kung naranasan natin to, di ba, sa buhay natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, marapat lamang talaga na hindi sa atin makita yung kapanghinaan ng loob. Di ba? Kasi tested na natin si Jesus Christ eh. Tested na natin ng Diyos eh. Amen. Na hindi tayo pinabayaan. So, sa loob ng pamilya natin, dapat, kapag dumating ang pagsubok, hindi dapat makita sa atin, unang-una yung kahinaan ng kalooban. Amen? Kung tayo ay believers doon, dapat sa atin makita yung lakas ng loob. Dapat sa atin makita yung pag-asa because of Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 So, yan po yung tatlo. Okay? Since yan po yung lagi natin nababasa dito sa loob ng hall dati, okay? Jesus is the Savior, Jesus is the healer, and Jesus is the answer. Okay? Let's start now na ipakita natin who Jesus is sa buhay natin sa loob ng pamilya. Okay? Ipakita natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Ipakita natin sa kanila yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Okay? Wala pa dito yung pag-aakit. Okay? Wala pa dito yung pag-iimbita, mga kapatid. Hindi pa natin sila iniimbita rito. Diba? Values pa lang yung ini-apply natin sa loob ng pamilya natin dito. Pero napakalaking impact nito sa loob ng pamilya. Trust me. Okay? Magtiwala po tayo. Okay? Talagang napakalaking bagay nito upang ito yung first step, kumbaga na mamunat sila dun sa pananampalataya na meron tayo. Amen? So, lastly po, let Jesus reflect in you. Okay? Na dapat talagang paalala sa atin ng Panginoon. Dapat nagre-reflect si Jesus Christ sa buhay natin. Since tayo nakipag-isa na kay Jesus Christ, tayo po ay mananampalataya ni Kristo, dapat hindi na lang ako si Tonton, hindi ka na lang si Tintin. Okay? Hindi na lang ikaw si Alex o si Brother Bobby o si Sister Marisa. Okay? Bit-bit na rin natin ang pangalang Jesus Christ. Amen? So, dapat talaga sa lahat ng kilos natin, sa pamumuhay natin dito sa mundo, sa pamumuhay natin dito, dapat, dapat makita sa atin si Jesus Christ. Ang sabi nga sa Colossus 4, verses 5 to 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Amen? Sikapin ninyo laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Amen? Sa pananalita pa lang, sa pakikitungo natin, especially sa mga non-believers, okay? Na dapat, sabi nga natin, ang gawang udyok ng pag-ibig ang lumalabas sa atin. Hindi magiging effective na may pakita natin yung pananampalataya natin sa kanila kung ito ay kinokontra ng pananalita natin, kinokontra ng gawa natin. Amen? Kung sinasabi natin tayo kay Kristo, okay, at kung makapagsalita tayo, talagang laging masakit na pananalita, di ba? Ang tawag dito, parang hindi lagi kaaya-aya yung mga salita natin, laging nagmamataas, laging may pagpipintas, laging di ba, sumasagot sa magulang, di ba? O sabihin na natin na parang laging pabalang yung sagot, di ba? So hindi tayo maging effective. So paalala sa atin ng Panginoon, bilang mananampalataya, maging matalino tayo. Sabi nga, maging matalino tayo na parang ahas, di ba? At maging maamo rin, parang tupa. Okay? So, sa atin, bilang mananampalataya ni Kristo, kailangan natin itong gawin. Kailangan itong i-apply sa buhay natin. Okay? Na dapat hindi tayo mapangahas sa mga pananalita. Hindi dapat tayo yung kapag umiral na yung emosyon, di ba? Na nalalabas na natin ito sa bibig natin, which is, di ba? Parang lalo na kung nakapakinig nito ay non-believers, di ba? Nasisira ngayon. Nasisira ngayon yung sarili natin, yung pagkilala nila sa atin, especially yung pinaniniwalaan natin, yung pananampalataya natin kay Kristo. Ganyan pala yun eh.
Ano pinagkaiba mo sa akin? Ganyan din ako sumagot eh. Ganyan din ako magsalita. Diba? Ganyan din ako umasta. Diba? Ano pinagkaiba natin? Para walang din pala tayo. Diba? So, paalala sa atin na dapat talaga, okay, na pangalagaan natin yung faith na meron tayo. Pangalagaan natin yung pangalan na meron tayo. Pangalagaan natin yung pangalan ni Jesus Christ na huwag masira. Amen? At kayo din, dapat pangalagaan natin na huwag din masira yung ating community na kinabibilangan ng lingkod. Amen? Amen? So ano pa po? Lastly, Efeso 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gagawin. Amen? So, gaya nga po ng narinig natin kanina, dapat ang pananampalataya natin ay laging nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Amen? Sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng desisyon, sa lahat ng sasabihin natin, amen? Ito po ay founded by love. Okay? Kung hindi ito founded by love at nagiging emosyon, okay? Pause ka muna saglit before you say anything else. Mag-pause ka muna bago ka maggawa ng bago ka 'di ba? Gumawa, okay? Bago ka mag-act. Okay? Isip ka muna. Okay? And isipin mo na you are a believer of Jesus Christ. Okay? Tanungin mo na lang muna sa sarili mo. Ito laging paalala eh. 'Di ba? What would Jesus do kung siya yung nasa posisyon mo ngayon? Bago ka magsalita, tanungin mo muna sa sarili mo. 'Di ba? Ano ang gagawin ni Jesus Christ kung siya nasa posisyon mo? Umiinit na yung ulo mo. 'Di ba? Meron tao talaga nagbibigay sa iyo ng inis. Okay? Tanungin mo muna sa sarili mo bago ka magsalita. Ano sasabihin ni Jesus Christ kung siya nasa kalalagayan ko? Anong gagawin ni Jesus Christ kung siya ang nasa kalalagayan ko? Amen? At alam natin ang sagot. Because Jesus Christ is love. Okay? Natural. And I'm sure na ang lahat ng sasabihin at lahat ng gagawin ay founded by love. Amen? So, yan po yung paalala sa atin ng Panginoon ngayon na patuloy nating, 'di ba? Patuloy nating sabi nga let's live by faith and not by sight. Amen. Kung ano yung pananampalataya natin, iyon yung ikilos natin. Kung ano yung pananampalataya natin, iyon yung maging bukang bibig natin. Kung ano yung pananampalataya natin, doon din naka-found yung mga desisyon natin sa buhay. Amen. Kaya ang sabi paalala sa atin ngayon, ayan, huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya na ipakita ang pananampalataya natin sa maraming tao, especially sa loob ng pamilya natin. Amen? As a believers of Jesus Christ, that's the right thing to do. Amen? So muli po, God bless us all po sa ating lahat. Ayan, at hayaan niyo po na sa pagkakataon nito, tapusin po natin itong ating gawain sa isang panalangin. Amen? Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, maraming salamat, O Diyos, sa karunungan, sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin ngayon. At alam namin, Panginoon, na ito ay magdudulot sa amin ng kalakasan, spiritual at physical, Panginoon. At malaking tulong ito sa amin, Panginoon, bilang mga mananampalataya mo. Maraming salamat, O Diyos, sa pamilya na meron kami. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay na meron kami na patuloy mo kami ginagamit upang marami pang tao ang makapakinig, marami pang tao ang makakilala sa iyo. Aming Ama, dalangin namin sa mga kapatid namin na nandito na meron pa ring difficulties, Panginoon, upang na ipahayag ang kanilang pananampalataya sa loob ng kanilang pamilya. Lord, kayo ang patuloy magbigay ng kanang kalakasan, lakas ng loob, Lord. Kayo magbigay sa kanila ng wisdom upang mapagtagumpayan nila yung takot na ito na ipahayag ang kanilang pananampalataya. Lord, alam namin walang imposible sa iyo, kaya dalangin namin, Lord, na sa loob din namin mga pamilya na wala pang pananampalataya, Lord, gamitin mo ang buhay ng bawat isa. Gamitin mo ang buhay namin, Lord, upang maipahayag namin ang pananampalataya namin na sa gayon, Panginoon, makilala ka nila unti-unti at tanggapin ka nila
bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, O Diyos, sa kaligtasan, sa pagpapagaling, O Diyos, sa lahat ng kasagutan na ipinagkaloob mo sa amin, sa lahat ng pagsubok, Lord, na Ikaw ang patuloy na nagbigay ng solusyon, patuloy na nagbigay ng sagot, Panginoon, sa aming lahat ng katanungan. Maraming salamat, O Diyos. At sa mga kapatid namin, Lord, na nangangailangan ng comfort, Lord, tinataas na namin sila sa iyo, na kayong patuloy na mag-aliw, kayong patuloy na magbigay ng lakas ng loob, kayo magpatuloy na magbigay ng comfort, Lord, ng love, peace, and joy sa loob ng kanilang mga pamilya. Maraming salamat, O Diyos, at gayon din kami lubos na nagpapasalamat, Lord, sa kagalingan, sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa aming mga pamilya, na patuloy mo pagpalain, Lord, physically, emotionally, Lord, sa kanilang trabaho, sa kanilang pag-aaral, Lord, kayo ang patuloy na magpala, O Diyos. Gayon din sa aming community, sa lahat po ng kapatid ko na manggagawa sa lingkod ng Panginoon. Aming Ama, bless them, O Lord. Patuloy mo bigyan sila ng kalakasan, patuloy mo silang bigyan ng desire na makapaglingkod sa iyo. Lord, patuloy mo nang baguhin ang aming mga puso, kung meron pa kami mga hiya, kung meron pa kami mga takot, pag-aalinlangan na maglilingkod sa iyo, Lord, tanggalin mo na ito at palitan mo ng isang puso na mapaglingkod sa iyo. Maraming salamat, O Lord, sa lahat ng pagpapala mo sa aming community, Lord, na patuloy mo ginagamit, sa lahat po ng mga blessings, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, na mga nakikita namin sa loob sa pagbabago sa aming prayer room, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng manggagawang ginamit mo, Lord, upang maayos sa katuparan at magawa ang bagong hall namin, Lord. Maraming salamat, Lord, at patuloy mo pagpalain ang lahat ng manggagawa, Lord. Patuloy mo pagpalain sila sa mga karamdaman, kayong patuloy na magpagaling, kayong patuloy na magbigay ng karunungan sa aming lahat. Maraming salamat, O Diyos, at sa lahat po na nakikinig ngayon nandito. Maraming salamat, Lord, sa pagpapalang ipinagkaloob mo na sa kanila ngayon, sa kaligtasang ipinagkaloob mo na sa kanila ngayon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo na namin itinataas at binabalik ang pinakamataas na papuri, karangalan, pagsamba at kapurihan, pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po. And God bless us all. Mga kapatid, tayo nga po'y dadako na sa pagpapatong ng kamay. Once na mapatungan po tayo ng kapatid natin na mananampalataya, manalig po tayo na tayo magaling na sa pangalan ni Jesus. Sa'yo lumalapit, na sa'yo ang pag-asa. Tinataas sa'yo ang damdamin kong naghihirap. Mga pangako mo ay hindi nagbabago.
Sana po ay napagpala po tayo ng salita ng Diyos. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa pinakamalagang parte ng ating gawain, ang pag-i-invite po. At ito po ay ginaganap, pagaya po ngayon, Midweek Fellowship, ginaganap po ito 6 to 8 p.m. po. At ang ating virtual fellowship po ay ginaganap 5 to 6:30 p.m. po. Every Saturday po yan. At ang ating pong Sunday Fellowship, huwag natin pong kalilimutan, every 9 to 11 a.m. po. At sana po ay napagpala po tayo ng salita ng Diyos. At ngayon naman po ay dadako po tayo. Naging tema po ng community natin, pastor natin, mahal natin ang community ng lingkod, mahal natin pamilya natin, mahal natin. Dahil una tayong inibig at pinahal ng ating Panginoon, one in love, one in Christ. Getting stronger as love gets deeper. At ang pinakamalaga po sa lahat, share Jesus, spread His love. Sana po ay pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. So, see you next Sunday po. Magkita-kita po ulit tayo. God bless all. We're family that loves, 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 loves one another. We're family that cares, cares, cares. We're sisters and brothers. In sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves, 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 loves one another. We're family that loves, 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 loves one another. We're family that cares, cares, cares. We're sisters and brothers. In sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves, 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 loves one another. Sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves, 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 loves one another. We're family that loves, 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 loves one another. We're family that loves, 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 loves one another. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Happy 38th anniversary po sa ating mga kapatid. Magkita-kita po tayo next sa Sunday